Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka din man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ace of Swords, King of Wands, Page of Pentacles, of Pentacles. Ano meron dito? So, ang bida natin ay lalaki. Page of Pentacles. Well, maraming pwedeng senaryo. Una, yung ex-boyfriend ng iba sa inyo ay makikipag-communicate ulit sa iba sa inyo. Mayroon siyang ipapangako. Sabi niya, this time, sure na siya. Gano'n. O this time, hindi na maghihiwalay. Mag-apologize siya dito at gusto niyang ituwid ang kanyang pagkakamali. So, clue sa ex, Leo, hindi ko na papakita. Virgo, Aquarius, alin man sa mga yan, pwedeng zodiac sign. No ex, yun yung unang senaryo. Pangalawa, ano to? May boss ang iba sa inyo, probably lalaki, na magiging moody. Moody. Tapos, marami siyang gustong ipagawa sa iba sa inyo. Sa madaling salita, medyo bossy siya dito. Attention seeker? Moody na attention seeker pa. Dramatic, ganyan. So, in short, nakakasora yung boss. Kasi pwede rin naman tong miserliness. Tama ba? O misery. Kaya basta gano'n. So, ano pa? So, boss, di ba? Yun yung pangalawa. Pangatlo, wala na siguro. Meron pa ba? Wala na. Well, dito,
May inconstancy tayo. Widow. So, widow lang yung tatamaan. Ay, yung miserliness pala, ay kuripot. Sobrang pagiging kuripot. So, yung boss, teka lang. Pwede rin pala siyang nakakainis nga. Miserliness. Mean. Meanness. So, nakakainis nga yung boss. Okay? I-clear ko lang. Siguro dahil ayaw niya magbayad ng tama. Hindi niya binabayaran yung OT. Marami siyang gusto ipagawa, tapos isa lang yung sahod. Unfair yung boss. Miserliness. Meanness. So, balik na tayo dito. Yung widow, makaka-experience siya ng inconstancy o inconsistent o laging pabago-bago ang nangyayari sa buhay niya. Walang consistency. So, saan natin na daraan tong widow na to ng change sa buhay niya na parang walang stability, consistency. O walang harmony sa paligid niya. Kasi madaling salita, problema itong itong ating widow dito. Whether kayo mismo to person nyo, kakilala nyo, basta widow. Parang magiging sad siya for some reason. Ngayon, kung yun yung una, di ba? Pangalawa, kung relasyon yung pag-uusapan, madidisappoint ang iba sa inyo kasi pawala-wala yung partner niya. Lalo na kung long distance relationship, on and off, come and go. O pwede rin naman to sa mga kakoneksyon lang. Crush nila. Pwede nga. Laging pawala-wala. Hindi nila lagi kausap. Hindi nag-reply. Matagal mag-reply. O baka ma-disappoint yung iba sa inyo dahil feeling nila hindi nag-e-effort. May someone na hindi nag-e-effort para magstay ang connection na to o itong project, para siyang insincere. May someone na gano'n. Parang feeling ng iba sa inyo kayo lang yung nag-e-effort. Yung isa hindi nag-e-effort. So parang lazy. Feeling ng iba sa inyo lazy yung partner nila o kasama nila sa trabaho. Feeling ng iba sa inyo kayo lang yung gumagawa ng trabaho o ng role. Walang teamwork. Ganun. Ngayon, daga natin.
Wow, ito maganda in a way na may makukuha kayong success at masu-surprise kayo. So, in general na lang to, abundance siguro. Pag kinumbay na natin, abundance, prosperity, good news, blessing, na magiging successful, at masu-surprise kayo. So, para siyang good news na hindi inasahan, na masu-surprise. O kung ano man yung wini-wish nyo, baka makuha nyo dito. Kasi success eh. Basta mahalaga, nandito ang success. Okay? Plus surprise. So, pag nakita ko yung surprise, ano siya, masaya. Masaya yung pagkagulat. Anyways, baka magkapera. Who knows? Punta na tayo dito. Kung masasabi nito, so, ano to, vigilant awareness, parang alert, maging aware, proteksyonan daw ang sarili, yun. Siguro guard, yung guard niya. O self-limitation. O boundaries. Protektahan ang sarili, ganun eh. Maging vigilant na protektahan ang sarili. Pero tingin ko ano to, boundaries. Dapat aware kayo sa boundaries. Boundaries nyo at boundaries ng kasama nyo. O ng lugar. O ng contract. Basta tungkol to sa limitation, dapat aware kayo. Protektahan nyo ang sarili. Kasi minsan yung naisip ko, halimbawa tourist, tapos nagpunta siya somewhere, tapos ibang lugar na pala yung pinupuntahan niya. Alam ko, bawal yun eh, parang trespassing na siya. May mga nahuhuli ng ganun, di ba? Nakakawa yung mga tourist na nalinlang. Pinasama sila ng tourist guide, tapos scammer pala. Pupunta daw sila somewhere, tapos ibang lugar na pala yun, na parang private area o ibang bansa na yun, na parang mukha ng immigrant. Immigrant. Ano ba tawag doon? Basta trespasser na lang. Mukha ng trespasser sa ibang lugar. Kasi may hangganan eh, diba? Eh, malay ba ng tourist? So, kaya dapat aware sa paligid, sa lugar, sa rights. Ganun dating. Ano kasi siya eh, so, yung parang over the backcode na hindi naman siya taga doon. Tapos, nagpunta siya doon. But parang trespassing na nga. Basta ganun. O gusto niyang maiba yung kanyang nationality. May ganun eh. Yung mga taong, halimbawa, wag na nga magbigay ng example. Gusto nilang mag-iba ng nationality. So, pumunta sila sa ibang bansa sa illegal na paraan. Yung ganun. So, baka ganun kayo, ma-scam. Mapunta kayo sa lugar na hindi nyo naman dapat puntahan.
So beware. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.